Amen. Blessed afternoon and a COVID-free to everyone sa araw po na ito. At ngayon ay muli po tayong maghahayag ng salita ng Panginoon dito po sa Voice of Truth. So samahan niyo po kami sa isang maiksing panalangin bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral. Amen. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa iyo sa araw na ito. Salamat, Lord, sa buhay at kalakasan. Provision mo, Lord, ng aming pong makakain sa maghapon. Salamat, Ama, sa pag-iingat mo mula sa mga kasakitan. Salamat po, Panginoon, dahil naririyan ka. Salamat po, O Diyos, sa pag-iingat mo rin po sa aming mga mahal sa buhay. At dalangin po namin, patuloy po kaming humihingi sa iyo ng gabay. Linisin niyo po ang aming puso, ang aming isipan. Dalangin ko na ako po'y gabayan ng iyong banal na Espiritu Santo sa paghahayag ng iyong salita. At dalangin ko po, Panginoon, na walang ibang maitaas, kundi ang tanging ngalan mo lamang. Maabot nawa, Panginoon, ng iyong mga anak. At tunay nga na ang salita mo'y magbigay ng panibagong lakas, Panginoon, sa pananampalataya ng lahat ng makaririnig. Salamat po sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin. Sa tanging ngalan mo lamang, Panginoon, Yeshua HaMashiach. Amen. 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 Sige po. At samahan po ninyo ako sa aklat po ng Luke, chapter 10, verses 38 hanggang 42. Sabi po dito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta at ng kapatid niyang si Maria. Naupo ito sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda kaya't lumapit siya kay Jesus at dumaing, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid ko? Na maghanda ng nag-iisa, sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang talaga ang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito'y hindi aalisin sa kanya. Amen. Alam niyo po mga kapatid na ngayon po ay ang lahat ay abala. Abala po tayo na iniisip natin kung ano yung mga bagay na dapat nating gawin. Although siguro maaari yung ating katawan ay hindi abala, pero ang isip natin ay abala. Amen? Ang isip natin ay abala. Ngunit sabi ng Panginoon, pinili ni Maria ang mas mabuti. At ito yung talaga lang namang kailangan. Ang pinili ni Maria ay yung talagang kailangan. At ang sabi ng Panginoon, hindi ito aalisin sa kanya. Ano yun? Ang maupo sa paanan ng Diyos para makinig sa kanya. Alam niyo po, mga kapatid, ang Diyos ay mabuti. He is good all the time. Amen? God is good all the time. At siya ay Diyos ng kaayusan. He is God of perfect timing. There's always perfect time for everything. Kaya, sabi nga, God is God of orderliness. Ang lahat ng bagay, ang nais ng Diyos ay maayos. So, ganun din po tayo. Tinuturuan tayo ng Panginoon na maging maayos sa lahat ng bagay. So, makikita po natin dito na ang mundo ay ipinailalim ng Diyos sa bawat panahon. Kung mababasa po natin sa Mga Ngaral chapter 3, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Amen? Sabi nga may panahon ng
pagsilang, may panahon ng paglaki, may panahon ng pagyakap, may panahon ng paglalayo. So sa atin po, may panahon ng pagiging bata, may panahon ng paglalaro, may panahon ng pagiging dalaga, at may panahon ng ang isang babae ay nagiging ina. At alam niyo po ba na ang bawat bagay ay inilagay ng Diyos sa isang panahon kung kailan dapat natin ito isagawa. Kaya pag meron po tayong namimiss na isang stage sa ating buhay, the following stage suffers. Amen? Halimbawa po, yung mga early marriage. Kapag ka ang isang batang babae ay nag-asawa ng maaga na supposed to be, naglalaro pa siya, nag-aaral, inihahanda ang kanyang sarili. Kapag po siya ay nag-asawa ng maaga, hindi po ba't may nagsasuffer? Nagsasuffer yung future, nagsasuffer din siya spiritually, emotionally, kasi hindi pa siya handa sa mga bagay na yun. Dapat siya ay naglalaro, dapat siya ay malaya, ngunit dahil sa maagang pag-aasawa, ngayon ay nag-iintindi siya kung paano niya aalagaan, kung paano niya bubuhayin ang kanyang anak. Hindi po ba? So ganito, may nagsasuffer, may nahihirapan kapag meron tayong bagay na nilalagpasan sapagkat ang bawat bagay ay inilagay ng Diyos sa tamang panahon, sa bawat panahon na kanyang kinauukulan. So gayon din po naman yung mga whirlwind romances. Hindi po ba? Kaya hindi rin nagiging maganda ang pag-aasawa sapagkat nagmamadali. Meron tayong tinatawag na getting to know each other. Meron tayong tinatawag na courting period. Pero ang nangyayari ngayon dahil sa makabagong panahon, nagiging instant na lamang ang lahat. At hindi na talaga na pag-aaralan o nakikilala ng lalaki at babae ang isa't isa. Kaya pagka nagkahulihan na sila ng loob at they found out na hindi sila magkasundo, the marriage will just end up in a divorce. Amen? So, ganun ang mga bagay na nangyayari kapag meron tayong nilalagpasan. Sapagkat ang lahat ng bagay ay iniligay ng Diyos ayon sa kanyang kapanahunan. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. The same way, mayroong oras ng pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? At mayroon din namang oras ng paggawa natin sa ating bahay. To do our household chores. O to go in the office. To do your office work. So lahat ng bagay merong dapat gawin. Kaya lang alam niyo po ba, na ang nangyayari, dahil ang isang tao ay abala, mayroong nagsasuffer. And the most important thing suffer. His spirituality suffer. Kasi dahil sa kaabalahan ng tao, yes, ginagampanan niya ang trabaho niya sa opisina, sa trabaho, sa kanyang tahanan. Ngunit, ang oras na para ilagak sa ating Diyos ay nawawala na. Pero sabi ng Panginoon, isa lang talaga ang kailangan at ito ang pinili ni Maria. Sabi nga di po ba? Anong sabi? Man doesn't live by bread alone. Ba? But by every words that comes out from the mouth of God. So, hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita na lumalabas ng gagaling sa bibig ng Diyos. Ang lahat ng bagay ay may tamang panahon. Kailangan nating magkaroon ng tamang oras para sa ating Diyos. At sabi, ito ang pinili ni Maria, ito ang kaayusan. Ito ang tama at ito ang higit talaga na kailangan ng tao. Amen? Ang umupo sa paanan ng Diyos. At alam niyo po ba mga kapatid, katulad kaya sa Sakeo, hindi po ba na God meets him? Nais ni Sakeo na siya'y makilala at alam niya ng Panginoon. Alam niya ng Panginoon na nais siyang makilala ni Sakeo.
Ito po ba'y nagkataon lang ang ating Panginoon na dumaan doon sa lugar na yon kung saan naandun sa itaas ng puno si Sakeo para siya makita? Hindi. Sinadya yun ng Panginoon. At ang lahat ng bagay ay pinaglalakip-lakip ng Diyos para sa mga taong umiibig sa Kanya. Sabi niya, Sakeo, bumaba ka dyan. At ako'y pupunta sa iyong tahanan. So nakita po ninyo na iayos natin. Nakita po ninyo na nagkakaroon ng kaayusan ang mga bagay. Hindi po ba? Inano siya ng ating Panginoon, kinatagpo siya ng ating Panginoon. Kaya alam niyo po mga kapatid, ang ating pong Panginoon ay pumupunta sa tahanan natin hindi para lang makikain. Ang ating pong Panginoon ay pumupunta sa ating tahanan upang magturo ng kanyang salita. Kaya hindi siya pumunta sa tahanan ni Sakeo para lang makikain, kundi para magturo. Anong sabi ng Panginoon? Ang isang tao na ito ay anak rin ni Abraham. At anong natutunan ni Sakeo sa kanya? Ang pagiging tapat, ang pagsisisi. Ang sabi niya, Panginoon, kung ako'y nanloko ng aking kapwa, kung meron akong siningil sa nabuwis sa kanila, ibabalik ko po ito ng maka-4 na ulit. Kung meron akong niloko, ibabalik ko po ito. So sa paglapit niya sa Diyos, nakilala niya na na kahit ang isang taong makasalanan ay welcome sa Panginoon. Binibigyan ng Diyos ng pagkakataong makalapit sa Kanya. Bakit? Kasi kung hindi natin makirinig ang Kanyang salita, hindi natin makikilala kung sino ang Diyos at kung ano ang plano niya sa buhay natin. Na ang plano niya pala sa atin ay bigyan tayo ng panibagong pagkakataon para magbago. At hindi malubog ang ating isipan sa mga kaabalahan. So, yun po yun, no? Sabi, we must stop from all our doings and start listening to God. So, ito po yung ating itinuturo sa atin ng Panginoon. Katulad ni Maria, hindi po ba? Umupo siya sa paanan ng ating Panginoon at nakikinig siya ng turo ng ating Diyos. The same way as Sakeo, hindi po ba? Naandun siya. So sabi natin, tayo ay napapagod. Pagod tayo marahil. Pero sasabihin, bakit tayo mapapagod? Lockdown. Wala nga tayong working. Pero mga kapatid, maaaring hindi pagod ang ating katawan, ngunit pagod ang yung isipan sa kakaisip kung paano na ang bukas. Kung paano tayo kakain bukas. Kung ano na ang mangyayari bukas. Kung may trabaho pa tayong babalikan bukas. Hindi po ba? Pagod tayo yung isipan natin. At alam niyo po ba na pagka ang ating isipan ay pagod, higit pa ang pagod na ibinibigay nito kaysa sa pagod sa ating katawan. Mas drain po tayo kapag ang pagod sa atin ay isipan. Ang puso at isipan. Hindi katulad na kapag pagod ang ating katawan, pag tayo natulog, may panibago ulit tayong lakas. Pero pagka pagod ang ating isipan, kahit matulog ka, paggising mo, pagod ka pa rin. Amen? Ganun po yun. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 11, verse 28, anong sabi ng Panginoon? Come to me and rest. Lumapit kayo sa akin, lahat kayong napapagal. Sabi ng Panginoon, learn from me, for I am meek and lowly in heart. Take my yoke upon you, for my yoke is easy and my burden is light. So tayo, napapagod ba tayo? Yes, marami sa atin pagod na. Sa mahigit na 2 buwan na lockdown na ito, hindi marahil tumitigil ang ating isipan kung paano na ang bukas. Maaaring ang mukha ng lockdown na ito ay hindi pare-pareho sa bawat tao. Merong mayayaman naman na pahinga sila. Amen? Kasi sabihin natin na meron pa silang naiimpok na pera para magamit sa mga ganitong panahon. Ngunit para sa mahihirap na nakakarami,
Hindi po ba? Para sa mga mahihirap o sa mga middle class na nakakarami, ang iisipin natin, meron pa ba tayong trabahong babalikan? At para sa mga mahihirap naman, paano na ang bukas? So, pagod ang tao sa kakaisip. Pero alam niyo po ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Lahat kayong napapagal. At sabi ng Panginoon, pagpapahingahin ko kayo. Alam niyo po mga kapatid, sabi nga sa aklat ng Panginoon, bakit mo kailangan mag-alala? Meron bang magagawa o kapakinabangan ka sa pag-aalala? Kaya mo bang paputiin o paitimin ang iyong buhok? Kung puti ang buhok mo, kaya mo ba yung paitimin? Kung itim ang itim naman ang buhok mo, kaya mo ba yung paputiin? So wala, hindi natin yung kayang gawin, hindi po ba? Pero sabi ng Panginoon, kung hindi mo kayang gawin ang ganung mga simpleng bagay, kasi ang mga bagay na yan ay simple lamang, bakit ka pa mag-aalala? Hindi niyo po ba alam na kapag pagod ang puso at isipan ng isang tao, ay nagdudulot lamang ito ng sakit sa atin? Baka hindi tayo mamatay sa COVID, baka mamatay tayo sa sakit o atake sa puso. Marami pong inaatake sa puso. Amen? So, mga kapatid, wala po tayong pwedeng gawin ngayon, kundi ang lumapit sa Diyos. Sabi nga ng Panginoon alam ng Diyos kung ilan ang bilang ng buhok natin. Manipis o makapal man ang buhok mo. Diba? Is there anyone there to count her own hair? Wala, hindi po ba? Wala. Walang magbibilang ng sarili niyang buhok. Pero bilang ng Diyos ang buhok natin. At kahit po ba ang doktor, alam po ba niya kung ilang beses humihinga ang isang tao sa loob ng isang araw? Alam po ba yan ang doktor? Kung ilang beses humihinga ang tao? Ang bawat tao ay may kanya-kanyang heartbeat. Depende, may paghingang mabilis at may paghingang mabagal. Kaya hindi iyon pare-pareho. Pero sabi, alam ng Panginoon ang mga bagay na yan. Alam niya ang bawat hininga mo. Alam niya, nadidinig niya ang hibik mo. Nadidinig niya kahit na ang hibik ang daing ng mga hayop. Kaya hindi mo na kailangan pang gugulin ang iyong sarili o pahirapan ang iyong sarili sa pag-aalala. Sapagkat God is inviting you to take rest in Him. Ang nais ng Panginoon ay mamahinga ka sa Kanya. Itigil mo ang iyong kaabalahan, itigil mo ang iyong mga pag-aalala, at sandali ka, lumuhod sa paanan ng Diyos at makinig ng Kanyang salita. Sabi nga ng Panginoon, take my yoke upon you, for my yoke is easy and my burden is light. Alam niyo po ba mga kapatid, sino po ba yung nilalagyan ng pamatok? Hindi po ba yung kalabaw, yung nag-aararo? At kapag ka naglagay ito ng pamatok, mabigat kasi gagamitin to sa pag-aararo. Kailangan ay mga solid wood, no? Mga magagandang klaseng kahoy. Mabigat. Kailangan dahil aararuhin mo yung bubungkalin mo yung lupa, matitigas na lupa. So, kailangan dito ay mabigat at matibay na pamatok. Kaya ito ay mabigat. Pero sabi ng Panginoon, ang pamatok na aking ibibigay sa iyo ay magaang. So, bilang katulad natin, pag tayo inimbitahan ng Panginoon, sabi, learn of me. Learn from me. For I am meek and lowly. Ang Diyos ay Diyos na mahabagin. Alam niya na nahihirapan ka na, bakit ka pa niya pahihirapan lalo? Pero pagka tayo na mahinga sa Panginoon, you can find rest in your soul. Amen? Kaya sabi dito, pagka ang isang kalabaw o ay bago pa lamang mag-aararo, hindi agad siya bibigyan ng mabigat na pamatok. Hindi po ba? Bibigyan muna siya ng, as practice, bibigyan muna siya ng lighter yoke. Mas magaang na pamatok. Let's wait. Kasi
Mag-aaral pa lang siya. Pero, at yung mabigat na pamatok ay naroroon doon sa talagang mas older na kalabaw, hindi po ba? Mas older. Dahil siya na talaga yung gumagawa ng pag-aararo. The same way, tayo na lumalapit sa Panginoon, ang binibigay niya sa atin ay yung lighter weight. Kasi bakit? Kasi lahat ng bigat ay dala-dala na niya para sa iyo. So, ganun kabuti ang Diyos sa buhay natin. He put weights on his shoulder para maging magaang ang lahat para sa iyo. So, iyan ang nais ng Panginoon. Ang kailangan niya lang sandali kang tumigil at makinig sa Kanya. Learn from me, for I am meek and lowly. So, iyon, ganun kabuti ang Diyos. At iyon ang imbitasyon ng Panginoon. So, God cares for us. God cares for you. So much. So, hindi tayo dapat nag-worry, no? So, ito yung mga itinuturo sa atin ng Panginoon. At alam niyo po ba mga kapatid na ang pahinga na ito, yung isang lugar, ito yung isang bagay na mahalaga na namimiss ng mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Sabi sa Isaiah chapter 48 verse 22, walang kapayapaan ang mga makasalanan. Kaya sabi ng Panginoon, hindi makakasumpong ng anumang kapayapaan ang ayaw lumapit sa Diyos. Alam niyo po, maraming mayayaman. Maraming mayayaman. Pero bakit magugulat ka na lang? May sakit pala na malala and then they committed suicide. Diba ba? Mga mayayaman pero makikita nyo nagda-drugs. Drug users. Bakit? Kasi kinakalimutan nila. Gusto nilang kalimutan ng problema. Ang akala nila magagawa nila yun. Sa pamamagitan ng mga bagay, mahahanap nila ang kapayapaan at ang kapahingahan dito sa mundong ito. Mga kapatid, ang may bibigay lamang po ng mundong ito ay paglilibang. Malilibang ka. Oo, sasaya ka rin. Kasi marami kang pera para mo gawin paglilibang. Pero sa ngayon, mga kapatid, na nakasarado ang lahat, malilibang ka na lang doon sa bahay mo. Kung meron kang malaking screen dyan, makakapanood ka. Meron kang magandang internet connection, makakapanood ka ng mga movies na gusto mo. Pero after nun, what? Di ba? After nun, what? Pagod ang isip mo, masakit mata mo, masakit ulo mo. Pero nasubukan mo na bang kausapin ang Diyos? Nasubukan mo ba na manalangin sa Kanya? O 1 minute, 2 minute prayer is just enough for you. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, walang kapayapaan ang masasama. At tayo iniimbitahan ng Diyos upang lumapit sa Kanya. Kaya nga, God is keeping His patience for us. Naghihintay siya sa iyo para lumapit ka sa Kanya. Kaya, alam niyo po ba kung bakit? Because He didn't want anybody to be perished. Ayaw niya na may mapahamak kahit isa. Kaya, ang tao ay Kanyang iniimbitahan. Ngunit, mga kapatid, alam niyo po ba na ang tao ang pumipili ng sarili niyang destiny? Siya ang nagdidesisyon sa kanyang sarili. Hindi siya nagpapasakop sa Diyos. Alam niyo po ba mga kapatid na ang pagtalikod sa Panginoon at ang paglaban para sa Diyos upang ikay magpatuloy ay isang desisyon? Parehong desisyon. So mamimili ang tao. Sa panahon ngayon, sabi dito, there is no safe place anymore. Wala nang ligtas na lugar, kundi sa kamay ng Diyos.
Kaya ang paglapit sa Panginoon o ang pagtalikod sa Diyos ay nagdidesisyon ka kung nais mong mapabuti o mapasama. Sapagkat sa kamay lamang ng Panginoon tayo makakasumpong ng kapahingahan at pag-iingat. So, sinasabi nga ng Panginoon na sa pamamagitan ng kanyang anak, magkakaroon tayo ng kapahingahan. At alam niyo po ba mga kapatid, na minsan nagkakaroon tayong kalungkutan, hindi natin maintindihan, hindi po ba? Alam niyo po ba na dalawang uri ang kalungkutan? Ang kalungkutan na nagmumula sa sanglibutan o the worldly sorrow, ito ay nagbubunga ng pagkahapis. At minsan nga tinatapos na ng tao ang kanyang buhay dahil sa kalungkutan na ito. Kalungkutan dahil sa kawalan ng pag-asa. Lalo na sa mga ganitong panahon. At ang tinatawag naman nating holy sorrow. Ito ay makikita po natin sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10. Ang banal na kalungkutan naman na nagmumula sa Panginoon ay naglalayon sa atin, naggagabay sa atin tungo sa pagsisisi at panunumbalik sa Diyos, tungo sa pagbabago. Kaya kung tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, alam niyo po mga kapatid, nababago ang ating puso. Maaaring malungkot tayo dahil ang salita ng Diyos ay masakit. Ngunit alam niyo po ba na ang salita ng Diyos ay katulad ng isang matapang na sabon. Na kapag ka nilinis ka, masasaktan ka sa una. Ngunit malinis ka, masasaktan tayo. Ganun po ang salita ng Diyos. Masasaktan tayo. Sapagkat ang salita ng Diyos ay tulad ng tabak na magkabilay talim. Ito'y tulad ng isang matapang na sabon na huhugas sa iyong puso. Kaya naman nagkakaroon tayo ng banal na kalungkutan upang ang isang tao ay maghatid sa kanya sa pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. So, iyon po yung pagkakaiba ng worldly sorrow and holy sorrow. So, ito naman pong coronavirus mga kapatid, para nais ko pong sabihin sa inyo na ito ay bahagi ng kaparusahan ng Panginoon. At ito po'y nasusulat. Alam niyo po mga kapatid, bagamat ito'y nangyayari sa ating lahat, sabi nga ng Panginoon sa Revelation chapter 10 verse 3, ang lahat ng sumusunod at nananatili sa Diyos ay iingatan ng Diyos sa lahat ng paghihirap na tiyak na darating sa buong mundo. So lahat ng tao ay makakaranas nito. Ngunit mga kapatid, naroroon pa rin ang imbitasyon ng Panginoon upang ikaw ay mapanatiling ligtas sa mga kasakitan na to, sa galit ng Diyos. Alam niyo po ba na itong nais ko pong ipaalala sa inyo? Na ang lahat ng bagay ay ipinailalim na ng Diyos Ama sa ilalim ng paanan ng ating Panginoong Yeshua HaMashiach. Diba? Ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kahit na ang mga kaaway, kahit na ano pa mang sakit na yan, ay nasa ilalim ng paanan ng ating Panginoong Yeshua HaMashiach. So, it means that everything is under control by the Lord. Amen? Ang lahat ay nasa ilalim at kontrolado ng Diyos. Kaya lang alam niyo po mga kapatid, sabi huwag tayo mag-focus dito sa coronavirus na ito. Huwag tayo mag-focus saan ba ito nanggaling, saan ba ito papunta. Huwag tayo mag-focus ilang tao na ba ang namamatay. Huwag nating i-focus ang
ang isipan natin kung ano ang mangyayari bukas, kung ano pa ang dala ng sakit na ito bukas, kung hanggang kailan ito. Huwag tayo mag-focus dito. Instead, i-focus natin ang ating sarili sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoong Yeshua. Focus your eyes on the coming of the kingdom of God, of the coming of our Lord Yeshua Mashiach. Babalik siya. At kailangan dito ka mag-focus. Ihahanda mo ang iyong sarili sa kanyang pagbabalik. Bakit? Kasi sa pagbabalik niya, hindi na siya tulad ng isang tupa na iaalay pa para sa mga pagkakasala natin. Sa pagbabalik ng Panginoon, siya ay isang matuwid na hukom na hahatol sa lahat ng ating ginawa, masama man o mabuti. At alam niyo po ba, na sa paglakad ng Diyos dito sa lupa, kasama, nauuna sa kanyang paanan ay ang mga pestilence na ito. Kaya ang coronavirus o ano pa mang mga salot pa na darating, we can expect it, mga kapatid. Sapagkat nangangahulugan lamang ng ating Panginoon ay naglalakad na sa ating lupain. Naglalakad na sa lupa, dala-dala to execute His judgment. Bakit? Sapagkat marumi na ang lupa. At isa ito sa mga signs, hindi po ba? Everything na nakikita natin sa ating kapaligiran, nakikita natin sa kalangitan, lahat iyan ay nakasulat sa Biblia at lahat ay nangyayari na unti-unti. Naandito na ang mga selyo at trumpeta. So ang kailangan ang mga anak ng Diyos ay gumising. At sa paano paraan tayo dapat ihanda ang ating mga sarili. So paano natin dapat ihanda ang ating mga sarili? Sabi sa salita ng Panginoon, do not fear. Sabi ng Panginoon sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sabi dito, I'm not giving you, the Lord, our God did not give us the spirit of fear, but of love and power and a sound mind. Amen? Sabi, hindi tayo dapat matakot. Binigyan tayo ng Panginoon ng kapangyarihan. Talas ng pag-iisip. Nalalaman natin, bilang mga anak ng Diyos, nalalaman natin na ang panahon na ito na nakikita natin sa ating kasalukuyang kinakaharap ay bahagi ng nalalapit na pagdating ng ating Panginoon. Ngunit sabi, kung ikaw ay nasa Panginoon, magagala ka. Bakit? Sabi ng Diyos, sapagkat nalalapit na ang iyong katubusan. Ngunit para sa mga malalayo sa Diyos, ano ang sabi? Ito ay panahon ng paghatol at pagpuksa, pagparusa sa mga masasama. Kaya nga sabi, now is the time that this dissemination of grace ay ngayon, nasa sa atin. Ano ang sabi? Prepare yourself to meet your God. Paano natin ipiprepare ang ating sarili? Unang-una, huwag kang matakot. And take time. Katulad nga ng ginawa ni Maria, anong ginawa niya? Inisang tabi niya ang mga kaabalahan at umupo siya, lumuhod siya sa paanan ng Diyos. No? And number 2, sabi, build your inner man. So ano tong inner man? Our spirit, our soul. Kanina po nabanggit ko na ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa. Amen? At kung hindi tayo kakain o makikinig ng salita ng Diyos, paano lalakas ang ating inner man?
Diba? How our spirit, how our soul to be strengthened. Amen? Hindi siya lalakas. At sabi dito, build your inner man. Sabi sa Ephesians chapter 3 verse 6. Basahin po natin. Ephesians chapter 3 verse 6. Sabi po dito, at ito ang lihim sa pamamagitan ng magandang balita. Ephesians chapter 3:16 pala, 3:16. Sabi po dito, idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Sabi, idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang espiritu. So sabi dito, kailangan natin palakasin ang ating espiritual na katawan. Espiritual, ang ating kaluluwa at ang ating espiritu kailangang lumakas. At sa paanong paraan, kailangan tayong kumain ng pagkain. Ang salita ng Diyos. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. At sabi dito, paano natin i-build ang ating spiritual, inner man? Meron po tatlong itinuturo ang Biblia. Una, our inner man must be renewed in a daily basis. So, paano to? Katulad din ng pagligo natin sa araw-araw. Katulad ng pagpapalit natin ng ating mga damit araw-araw. Ang ating inner man should be renewed in a daily basis. Amen? Basahin po natin ang 2 Corinthians chapter 4 verse 16. 2 Corinthians 4 verse 16. Ito po ang sinasabi. Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humihina ang aming katawang lupa. Patuloy namang lumalakas ang aming espiritu araw-araw. So, kailangan, sabi, palakasin ang ating espiritu, yung ating inner man, every day, in a daily basis. Parang naliligo tayo, nagpapahugas tayo ng salita ng Diyos, araw-araw. Alam niyo po, samantalahin natin na nilagay ng Diyos ang mga bagay na to na lockdown. Bakit? Ito ay kahabagan ng Panginoon upang ang tao ay makapagbulay-bulay. Magkaroon talaga ng sapat na oras upang lumapit at makipag-usap sa Diyos. Kaya napakapalad natin, mga kapatid. Napakapalad natin sapagkat meron tayong mabuting Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Take my yoke upon you, for I am meek and lowly in heart. For my yoke is easy and my burden is light. So napakabuti ng ating Panginoon. Amen? God is given us enough time na muli ma-reconcile tayo sa Kanya. For us to be reconciled with God again. Magkaroon tayo ng intimate relationship with God again. Amen? Number 2, our mind must also be renewed. Kailangan pati ang ating isipan ay mabago. Sabi nga sinong magpapayo sa Diyos? Sinong pwedeng mag-advise sa Kanya? Alam niya ang lahat. Siya ang gumawa ng langit at lupa. Ngunit, kung nasa sa atin ang kaisipan ng Panginoon, alam po natin ang ating gagawin lalong-lalo na sa panahon na ganito. Sa panahong krisis, sa panahon ng pag-uusig, sa panahon ng gutom, sa panahon ng kaghubaran. Amen? Sa panahon ng tribulasyon, sa panahon ng kasakitan.
When we have the mind of Christ, we know what to do in every situation. In every kinds of situation. Amen? At sabi po dito, sa Philippians chapter 2 verse 5, basahin po natin. Filipos chapter 2 verse 5. Sabi, naway magkaroon tayo ng kaisipan ng tulad kay Kristo Jesus. Amen? Sabi, magkaroon tayo, naway magkaroon tayo ng kaisipan, katulad ng kaisipan ng ating Panginoon. So this is how we build our inner man. Kailangang ma-renew yung ating spirituality in a daily basis. Palagi tayong magbasa ng salita. Palagi tayong manalangin. Palagi tayong makinig. Take time to listen. At alam niyo po ba na dahil nga sa ipinagbawal ang mga religious gathering, marami na po tayong maririnig ng mga ganito. Makakapakinig tayo ng salita ng Panginoon online. Amen? So, po natin yan. Huwag po natin i-take for granted. Sapagkat ito ay ang kalooban ng Panginoon. Minsan, Minsan tayong itinago muna ng Diyos. God keep us hidden. And until the wrath of God or the indignation of God pass by. Kailangan muna itinatago muna tayo ng Panginoon na nakatago. Habang kailangan munang lumipas yung galit ng Diyos. Pero habang tayo'y nakatago, ano ang nangyayari? Anong ginagawa ng mga tao? Ang sabi, makinig ka. Build your inner man. Palaguin mo ang iyong espiritualidad. Amen? So sa pangatlo, sabi dito, build yourself in prayer in the Spirit. So ito po yung sinasabi ko kanina. Kailangan nating manalangin. Huwag po tayong masiyahan sa 2-minute, 3-minute, 5-minute prayer. At least 1 hour manalangin po tayo. Nakukuha nga nating manood ng mga telenovela, hindi po ba? Korean novela. Minsan nga, maghapon natin itong ginagawa. Hindi po ba natin kayang ibigay ang oras na yan sa Diyos? Alam niyo po ba na ang Diyos ay mapanibughuing Diyos? Akala po ba natin na ang Diyos-Diyosan ay yung ang mga niluluhuran lamang ng tao na yari sa bato? Yari sa kahoy? Ang mga Diyos-Diyosan na tinutukoy sa buhay natin ay yung mga bagay na pinagkakaabalahan natin ng higit sa Diyos. Nakukuha natin manood ng TV, hindi po ba, ng ganong kahabang oras? Pero sa Panginoon, hindi mo kayang magbigay ng oras. Nagtatrabaho nga po tayo, 8 hours a day, di po ba? Bumibiyahe tayo, pagsamahin natin ang biyahe natin sa umaga at biyahe natin sa hapon. Kumukonsumo tayo at least 5 hours a day. So, 8 hours plus 5 hours o 6 hours. Ilan na yun? 8 plus 6. 14 hours a day. Iyan ang nakukonsumo natin. Tapos, pagod ka na. Pagdating mo sa bahay, gagawin mo yung mga dapat mong gawin. Pagod ka na, matutulog ka. Thank you, Lord. Amen. Minsan nga, yung amen natin, kinabukasan na eh. Alam niyo po ba na ang ating Diyos ay mapanibughuing Diyos? Sa Isaiah 26, verse 20, hinayaan ng Diyos na na itago muna ang kanyang mga anak, ang mga Israelita, nung pinadaan niya yung mga salot. Sa Exodo'y ganun din, hindi po ba?
Nung yung dumaan yung anghel na pumupuksa, pinatay yung mga lahat ng panganay ng mga Ehipto, pero yung mga panganay na anak ng Israelita ay safe. Kasi bakit? Itinago sila ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpahid ng dugo ng tupa. Pinahira ng dugo ang hamba. To the same way, kung andon tayo na talaga namang we are seeking the Lord, we are truly seeking the Lord, andun yung paglapit natin sa Panginoon. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong lumapit sa Kanya at hanapin siya. Lumuhod sa Kanya. Mga kapatid, andoon ang pag-iingat ng Diyos sa iyo. Dahil katulad po ng sinabi ko sa inyo, na ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa at sa lahat ng mga kapangyarihan ng kaaway ay nasa ilalim ng paanan lamang ng ating Panginoong Yeshua. Ngunit kailangan mo gumising. Itigil ang lahat ng iyong kaabalahan. At katulad ng ginawa ni Maria, pinili niya ang pinakamainam at ito talaga ang kailangan. Tumigil ka at magpahinga sa paanan ng ating Diyos. Amen. Mga kapatid, sabi po sa Psalms 91. Basahin po natin ang Psalms 91. Sabi po dito, lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malapat na pakpak at sa kalingan niya ay palagi kang nakakatiyak. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob ng mga kaaway. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Sa pagpuksa, wala kang takot sa araw man dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao. Kahit makabalita ka pa ng napakarami at libu-libong tao ang namamatay. Sa ating bansa at sa ibang bansa, ang sabi ng Panginoon, kahit 10,000 man. Sabi dito, ang mabuwal sa iyong harapan. Sa iyong paligid, ang bilang ng patay maging 10,000. Ang sabi ng salita ng Panginoon, hindi ka matatakot at natitiyak mong hindi ka maaano. Amen? So pag tayo'y nasa ilalim ng pakpak, nasa presensya, nasa loob ng presensya ng ating Panginoon, makakatiyak ka na hindi ka maaano. At ito ang imbitasyon ng ating Panginoon sa atin, magpahinga ka sa kanyang presensya. Mag-aral ka sa kanya, manalangin ka sa kanya, manumbali ka sa kanya, magtiwala ka sa kanya, tanggalin mo ang lahat ng iyong kaabalahan. And I tell you, brothers, sisters, you are safe in God's hand. Safe and secured in God's hand. Amen? Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa iyo sa lahat ng ibinigay mo sa aming pagtuturo, Lord God. We thank you, Lord, sa salita mo. Tunay nga, dalangin ko po na ito po yung nagbigay ng lakas, pag-asa at kagalingan sa iyong mga anak. Dalangin ko sila'y maabot. Ang sino mang mga napapagod, Panginoon, tunay nga bigyan mo ng kapahingahan. Kapatid, kung ikaw may napapagod, mga kapatid, ikaw po'y lumapit sa Panginoon at ikay manalangin. Sabayan po ninyo ako. Kung sino man ang mga nakakaranas ng mga pagkapagod, spiritual, pagod sa ating kaisipan, kung anong mangyayari bukas, manalangin po tayo. Sabayan po ninyo ako. Hallelujah. Ama, maraming salamat po sa iyo sa araw na ito. We thank you, Father God. We thank you, Lord, sa salita mo na ibinahagi mo at itinuro mo sa iyong mga anak. Tunay nga, Lord, ikaw ang nakakaalam kung sino-sino ang mga nakinig ng iyong salita. Lord, kilala mo ang mga tao, Lord, na mga nabibigatan. Nakikita mo
Nadarama mo ang kanilang mga nararamdaman. Nakikita mo, walang higit na nakakaalam ng aming puso at isipan kundi ikaw. Kaya dalangin ko po, Panginoon, sa mga oras na to, kuhain mo ang mga kabigatan sa kanilang kalooban. Bigyan mo ng kapahingahan ang kanilang kaisipan. At dalangin ko, Panginoon, na sila po ay matuto, mamahinga sa iyo. Sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, na kapag narinig na ng tao ang iyong tinig, hindi na dapat patigasin pa ang kanilang mga puso, kundi sila'y makinig at lumapit sa iyo, sapagkat ito na ang panahon para ang tao ay lumapit sa Diyos. At alam ko, Panginoon, na inaaya mo sila patungo sa iyong kapahingahan, Panginoon. Kaya dalangin ko, Lord, ang lahat ng nananalangin sumasabay sa panalangin na to, tunay nga makasumpong ng tunay na kapahingahan, Panginoon. Tunay na kapayapaan, O Diyos. At dalangin ko, tanggalin mo ang takot. At bigyan mo po sila ng matibay na pag-asa, sapagkat ikaw ang aming pag-asa. Ama, ang lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong kontrol. Kaya tunay nga, Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming buhay. Ikaw ang Diyos na higit na nakakaalam kung ano ang mabuti sa iyong mga anak. Salamat po sa iyo, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging ngalan mo lamang, Panginoong Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Salamat po sa inyong pakikinig at panonood.